So we have the cherish in reverse. We also have this one. I don't know why pero na-sense ko mapag-angkin. We also have the dream is in reverse. So, gusto sabihin ng Panginoon na meron ka siguro hindi napapansin. Kaya, hindi mo ma-reach yung iyong goals and dreams. And it's something that's holding you back or pinahawakan mo na hadlang for you to reach your dream. We have the work. Parang feeling ko naghahangad ng malaki. So, we have the temperance in either way. Yung iba siguro sa inyo naguguluhan kayo with regards sa inyong trabaho, if ever this is something that is resonating with you or not. Yung iba sa inyo ay nag-iisip na maghanap ng ibang work kahit may work na kayo. We also have this one here. So God do want you to cherish your work. Kasi some of you, you're not cherishing it. And ito yung pinahawakan mo na meron ka sa ngayon, pero hindi mo siya nakikita as your dream job and so forth. Parang gusto ipakita sa inyo ng Panginoon na ito ay biyaya sa inyo ng Panginoon. Kung ano man ang pinahawakan mong trabaho ngayon, business, talent, skill, and so forth, ayaw ng Panginoon na bitawan mo yon. Kasi sa oras na binitawan mo kung naman ang binigay niya sa inyo, mangyari niyan is magiging imbalance yung inyong buhay. At kung makahanap ka man ng bagong work, itong work or business or kung ano man yan, this is not something that you will love or like. At mapipilitan ka na bumalik doon sa kung ano man ang work mo sa ngayon or negosyo. God really wants you to parang experience stagnancy para rin makapag-isip ka or para makapagpahinga ka. So you have the poor here. We also have the loss in either way. Nakakalungkot dito guys, kapag kasi binitawan nyo itong bagay na pinahawakan nyo sa ngayon or kung ano man ang meron ka, maghihirap ka. Yun yung pinapakita ng Panginoon sa'yo. Siguro naisip mo na the grass is greener on the other side, that's why you will try something. Baka yun yung nangyari. Lalo na pag negosyo, syempre magkakaroon yan ng losses at syempre may mga isasas sa pwede ka rin maghirap, lalo na kung hindi naman mag-bloom yung bagong papasukan mo negosyo, diba? Kung sa work man yan, baka nangyari na mas mababa yung income mo doon kaysa doon sa bagay na meron ka sa ngayon. You get my point? Kaya, yun nga, parang kang sumugal. Kaya silas natin ay naka-in either way. Kasi, walang kasiguraduhan doon sa gusto mong pasukan. Mapapayo ko na sa inyo guys ngayong February. Kasi malapit na yung Mercury retrograde which will be in February 26. At ayun, dahil nga mapapalapit ngayon, nangyari sa atin ay parang tayong nasa illusion or can be parang lutang ba yung isipan natin. So, huwag tayong padalos-dalos sa decision making. And reminder guys, pag sumapit na yung Mercury retrograde na yan, mangyayari is kung ano man ang, let's say, kontrata na maganap during retrograde, hindi siya actually tatagal. Okay? Kaya hanggat maaari, hindi dapat tayo magkaroon ng something new during that period. Ano na hindi pa naman Mercury retrograde, malapit lang. Pero naapektuhan tayo with regards sa parang illusion sa ating head. Okay? Kasi malapit na yung retrograde, kaya yung nangyayari. Kaya huwag kayong padalos-dalos sa decision making na rin. We have the copy in reverse. We also have the crab in reverse. Okay. Baka kasi nangyari dito is para siguro kayo na engganyo ng ibang mga, let's say, YouTubers, influencers, kung ano man yan, or pwede rin sa mga payo ng ibang tao, okay? Gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang kagaya sa ibang tao. Meaning, yung mga bagay na meron sila, sometimes it's not resonating with us Sometimes it's not meant for us. Okay?
Yung gawin nyo, magdasal kayo sa Panginoon na alisin yung parang inggit ba na nafe-feel mo. Kasi syempre, minsan pa nanonood tayo ng mga influencers, parang tayong engganyo, parang gusto rin natin, gusto kasi ng Panginoon na maging totoo tayo sa ating sarili. Kasi first of all, binigyan na tayo ng talento, binigyan na tayo ng bagay na hilig natin, 'di ba? Yung gusto ng Panginoon, yun ay i-cherish mo kung ano man ang meron ka sa ngayon. Kasi nangyayari dito is, hindi mo na napansin yung blessing niya dahil nakatuon ka dun sa pinakita sa'yo ng pinafollow mo. Or pwede rin ng iyong mga kapamilya na pinakita nila sa'yo na may work silang ganyan. Gusto mo rin mag-try. Kasi mostly uso na ngayon yung let's say work from home, di ba? Minsan na napupunta ng office. So parang siguro iba sa inyo naiinggit na gustong ganun na rin. Pero yun nga, gusto sabihin ng Panginoon na hindi naman ganun sa lahat ng oras kasi parang nalulungkot ang Diyos kasi binigyan ka niya ng biyaya tapos iiwan mo na lang sa ere. Parang gusto niya actually na i-acknowledge mo yung regalo mo. Huwag kang mainggit sa iba. Okay, kung sakali meron ka talagang ganito na nararamdaman na inggit, i-pray over mo yan sa Panginoon so that you may have a peace in your heart. Okay? And learn to be more grateful sa mga bagay na meron ka. Actually, you need a gratitude journal somehow para ma-notice mo yung mga biyayang binigay niya. And you will write down everything that makes you happy. That's a blessing from heaven na meron ka. Kasi hindi mo na-acknowledge minsan. So, you have the phoenix in either way. We also have this one in either way. So, ito rin siguro yung naiisip mo kaya gusto mong mag-change ng job or can be a business. Kasi yung iba, wala pang growth sa negosyo or pwede rin sa work. Wala pang promotion. But this is an easier way, actually. Kasi kung sabihin ng Panginoon that you really need to have that patience, okay? Kasi it will take time. At I feel as well na yung message na rin sa inyo is don't be greedy or don't be fooled by others on what you see. Kasi, may mga tao kasi na magandang, may pinapost sila social media, okay, para ma-encourage yung mga tao, but yet, sometimes they fake it till they make it. That's what you need to realize, na sometimes, nakita natin sa social media, scripted yan, pinapakita lang nila yung maganda sa kanilang buhay. Hindi nila pinapakita na may problema rin sila minsan sa work. Hindi nila pinapakita na minsan naghihirap sila sa negosyo. And so on. So, wag kayong basta magoyo sa mga pinapost sa ibang tao kasi hindi lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay ay perfect, wala namang perfectong buhay sa totoo lang. To be honest, siguro may nakita ka mga tao na walang problema, but yet, siguro behind the scenes may pinagdaraanan niya, hindi niya sinasabi, di ba? So anyway, yun yung message sa inyo ng Panginoon na don't take for granted what He gave you. Kasi, dati ang panahon na hanap-hanapin mo yun. At saka, yun nga, nakakalungkot kapag, parang wala ka nang babalikan kung iniwan mo yun. Actually, before, I made this video, naalala ko tuloy yung napanood ko na Cherry Mobile. Napanood ko siya bago ko ginawa yung video kasi nag-waiting ako for rendering, okay? Actually, pinakita dun yung pagbagsak ng Cherry Mobile. Maganda yung actually, kanyang, what you call this? Yung dahilan kung bakit niya ginawa yung Cherry Mobile para, magkaroon ng abot kayang halaga na cellphone yung mga Pilipino, which is nice. Pero nakakalungkot kasi, diba, parang iniwan niya yung Cherry Mobile. Nag-focus siya sa ibang bagay at bumagsak nga yung negosyo. At makarelate tayo with regards to this reading.
Kasi yun nga, kapag meron ka talagang gustong gampanin like business, kung maganda yung intention mo, lalago talaga yan. Maganda naman yung kanya sinabi na gusto niya magkaroon ng abot kayang phones yung mga mahihirap, which is nice. Baka yun yung mission niya, but iniwan niya yun eh. At syempre mahirap nang balikan yung negosyo na yun kasi nga naiwan, you know. Parang ganun din dito. Na kapag, kumari, ano yan, lalo na pag work yan. Kasi pag iniwan mo si work, nag-apply ka sa ibang company, tapos gusto mo ulit bumalik doon sa dati mong company, parang nasa 50-50 eh. Hindi mo alam kung matatanggap ka ba uli or hindi. Kasi may mga instances na hindi na sila tumatanggap ng dating employees nila. May ganun na company minsan. So, pag-isipan nyo guys. Masabi ko kayong padalos-dalos sa decision making kasi malaking kawalan kapag nawala yung blessing na binigay sa'yo ng Panginoon. Somehow, thank Him for everything that you acquire. At i-acknowledge yung blessings nyo. And yeah, and you will be grateful for everything, you know. At medyo iwas na rin kayo mag-social media kasi yun nga, baka kasi nangyayari nga na-impluwensyahan kayo at mawala na kayo sa tamang landas dahil sa impluwensya ng ibang tao. So anyway, that's it and God bless all of you.